Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. Pilipinas gumanti sa akusasyon ng China sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Bilang paggante, inakusahan rin ng Philippine Foreign Ministry noong Huwebes ang China ng panghihimasok sa karagatan nito, matapos ang insidente na kinasasangkutan ng mga sasakyang militar ng dalawang bansa sa pinagtatalunang shoal sa South China Sea nitong nakaraang linggo. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang pahayag ng militar ng China na ang isang barko ng militar ng Pilipinas ay iligal daw na pumasok sa katubigan malapit sa Scarborough Shoal ay walang legal na batayan at nagsisilbi lamang upang magtaas ng tensyon sa pinagtatalunang karagatan. Ang China ang pumapasok sa karagatan ng Pilipinas, sabi ng Foreign Ministry sa isang pahayag. Parehong inaangkin ng Pilipinas at China ang Scarborough Shoal, ngunit hindi pa naitatag ang soberanya at nananatili itong epektibong nasa ilalim ng kontrol ng China mula nang makuha ito mula sa Pilipinas noong 2012. Sinabi ng DFA na ang shoal, na tinatawag nitong Bajo de Masinloc, ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ang bansa ay may sovereign rights at jurisdiction dito. Patuloy na hinihiling ng Pilipinas na ang mga sasakyang pandagat ng China sa Bajo de Masinloc ay umalis kaagad sa lugar. Sabi ng Foreign Ministry, ang shoal, na matatagpuan 200 kilometro mula sa Pilipinas, ay bahagi ng arbitration claim na inihain ng Pilipinas sa isang international tribunal. Ang korte ay nagpasya noong 2016, na ang pag-angkin ng Beijing sa 70% ng South China Sea ay walang batayan sa ilalim ng internasyonal na batas, ngunit tumanggi ang China na kilalanin ang desisyon. Pinuna ng United States Embassy sa Maynila ang pambubuntot ng barko ng People's Liberation Army ng China sa barko ng Philippine Navy malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, aniya. Ang patuloy na kumpulan at pambubuntot ng People's Liberation Army sa mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard gayon din sa mga fishing vessels, at iba pang sasakyang pandagat ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal ay nakakapinsala sa kapayapaan at stabilidad sa rehiyon. Hinikayat din ng US Embassy ang People's Republic of China na igalang ang karapatan sa paglalayag at kalayaang ipinagkaloob sa lahat ng mga estado sa ilalim ng international law. Ginawa ng US Embassy ang pahayag matapos kumpirmahin ng Chinese PLA Southern Theater Command na binalaan nito at pinagbawalan ang barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Conrado Yap, matapos umanong pumasok ito sa katubigan malapit sa tinatawag ng China na Huangyan Dao o Scarborough Shoal ng Pilipinas noong ika-30 ng Oktubre. Iginigiit kasi ng China na mayroon itong soberanya sa Scarborough Shoal. Sa panig naman ng Pilipinas, pinasinungalingan ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar ang alegasyon ng China na napigilan nito ang barko ng Pilipinas mula sa mission nito, at sinabing hindi mapipigilan ng illegal occupant ang lehitimong may-ari mula sa pagpasok sa sariling teritoryo nito. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility being bestowed with the sovereign rights and jurisdiction to ensure that we are able to harvest or to benefit from the resources therein. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang legal na basehan ang alegasyon ng China na panghihimasok ng barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Conrado Yap sa may katubigan ng Scarborough Shoal noong ika-30 ng Oktubre. Sa isang statement, sinabi ng DFA na layunin lamang ng naging pahayag ng Southern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army na palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag pa ng ahensya na ang pagsasagawa ng maritime patrols ng Pilipinas sa katubigan sa Bajo de Masinloc ay legit at nakagawian na ng isang sovereign country sa loob ng teritoryo nito at mga karagatan, gayon din parte na ito ng administratibong responsibilidad ng Pilipinas. Muling iginiit din ng DFA na hindi obligasyon ng Pilipinas bilang isang malayang estado na humingi ng pag-aproba ng ibang bansa kapag naglalayag sa sarili nitong karagatan. Una rito, sinabi ng militar ng China na iligal umanong pumasok ang barko ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal, nang hindi autorisado at hinimok ang bansa na agad na itigil ang umano'y provokasyon nito. Subalit sa panig ng bansa, partikular ang DFA, nanindigan ito na ang Bajo de Masinloc ay isang mahalagang parte ng teritoryo ng bansa kung saan may soberanya at jurisdiksyon, salig na rin sa iginawad na 2016 Arbitral Award sa Pilipinas. Sa balitang Israel naman, inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na pinayagan na ang mga Pilipino na makatawid sa Rafah cross-border patungong Egypt, siniguro ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat para ligtas ang mga ito na makabalik sa bansa. I would just like, I know many people are worried about our people, our Filipino nationals in Gaza, in Israel, in the middle of the war. At saka dumating ang balita sa atin na yung mga nasa Gaza hindi pinapalabas pa sa Rafah crossing. And nagtataka ang iba bakit nga hindi. Well, it is unfortunately completely out of our hands. We have no control over this. It is between the Israelis and the Palestinians. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na Palestinian. Hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. So these are the problems that we are facing. However, I've asked the Secretary Ricky Manalo to make the ambassador Ilan Flus, and of course he has been able to get in touch with the foreign minister of Israel, and our ambassador Juni Lailo was able to see the president yesterday, the president of Israel yesterday. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. So, that's what nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo, nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay dun sa tawiran, yung Rafah crossing. And they are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. We have also offered our assistance to other ASEAN countries. Maraming Thai, may mga Vietnamese, meron mga iba't iba. So sabi namin kung sino mauna, magtulungan na lang tayo. And it looks like we are the ones there first because ang presence naman ng Pinoy in the area is much higher than the others. So that is the latest news that I received today, early this morning from our Secretary of the DFA. And sana naman matutuo na para mailabas na natin lahat ng gustong lumabas and bring them back home to safety. Thank you. Magandang umaga sa inyo. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.